ang bigat ng pahayag ni U.S. Secretary of State Mark Rubio? Kanino? Laban kanino? Aba, Sa flood control? Binanggit na yung flood control? Marco Rubio? kung tatagalugin daw po, Oh, kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na? Oh. Habang siya nasa Pilipinas, Matindi Oh. yan. Oo. meron pa siyang dinagdag eh. Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Mark Rubio. Pag tinagalog. Pag tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? At saka, gusto ko malamin kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, nga, di ba? May mga pinagsasabihan silang, Oo. masakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson, Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. baka- Maraming PSG yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin, press con ito. Press con. Talagang... Ito nakuna ng video yan. Makukunan. Tayo. Gusto mo? Parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyo mabuti ang sinabi po ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right, nonetheless, to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them, and we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Yun. Oo nga, Lunatics and crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization Oo. run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC. mga buwang. Kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Baka kung anong gawing hatol doon. Ayun na nga. Baka ang gawing hatol doon, purutin hanggang sa... Nako. Yun ang sabi Ang niyo. tindi, oh. Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Di ba? At sa kabila, ano nito, iginigiit pa umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si U.S. Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Ang tagal naman eh. Yun na nga. Mabigat yung mga pahayag na ito ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Pero nung siya pala humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong puntong ito. Mukhang hindi nga napag-usapan. Hindi nila kasi, alam naman natin, bagamat ang Pilipinas ay matagal na pong umalis dahil sa Rome Statute na ito, aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Oo. Ang katunayan, naroon po ngayon sa The Hague, sa ICC, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Oho. Nandun na yung Pangulo, di ba? Oo. Dating Pangulong Duterte. Oho. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako. Si Senador Bato, hindi ko makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Ipinatutupad Gamit ang natin. warrant ng ICC. Yes. Sapagkat sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Wala. Walang warrant Wala. po Senador Bato de la Rosa. Oo. Ang warrant hawak daw ng mga otoridad
ay warrant na galing po sa ICC. Na nasa cellphone yata. Paano ngayon ito? Ano ngayon ang indirectly, ano ngayon ang mensahe nito sa mga opisyalis ng pamahalaan? Ibig sabihin, nakikipag-coordinate tayo at nakikipagtulungan sa mga baliw dyan. Sa mga lunatics and crazy. Lunatic crazy. Oo. Hindi ba? Tama. At sabihin ni Senador Bato, ba't akong susuko? Nagpaparesto sa akin mga baliw, di ba? Oo nga. Ay, kung pagkat yung hatawin ako sa ulo niya. Di ba? Oh. O kung hindi totoo yan, batikusin nyo si Secretary Rubio. Yan. Di ba? Oo. Tutulan nyo si Secretary Rubio. Andito sa Pilipinas dyan. Yan. Paano mo mga yun sasalungain si Secretary Rubio? Hindi mo Bisita pwede basta hindi, tsaka una, makapangyarihang Ayun tao yan. nga, oh. Sumunod sa Presidente ng Amerika, US Secretary of State na yan, pare ko. State policy nila yun. Yes, Yung sabi, patakaran na nila na buwagin ng ICC. Oho. Yan ang kanilang planong gawin. Oho. At mabigat po yun na tawagin ng isang organisasyon na isang stupid organization. Totoo naman. Mabigat yun. Lalo pa ngayon, ipinangangalandakan nila sa buong mundo na sila may karapatang hukuman, Oo. litisin ang mga leader ng mga bansa. At tapos hindi naman nila citizen. Oo. Di ba? Parang ang dating nga nila, kami ang susundin nyo kasi ICC kami. Parang ganun ang ano nila. At mismo ang Di ba? Amerika ngayon na nagpapatunay na kapag ka ikaw ay nagpailalim sa ICC, sinusuko mo yung sovereignty mo. Yan, totoo ka. Di ba? Oo. Na yan naman yung matagal na nating stand sa palatuntunan ito. Wala pa yung statement ni Donald Trump. Sinabi na natin na isinuko mo yung kapwa Pilipino para hukuman ng mga dayuhan, sinuko mo yung kalayaan natin. Di totoo. ba? Sinuko mo yung soberenya natin. Yun ang suma total noon. Kahit paano sabihin natin dyan. Kaya masaklap pa, Jen. Sinuko mo na yung sovereignty natin sa dayuhan ng mga baliw. Di ba? Yun ang masaklap. Masakit yun. Oo. Masakit. Lunatics. Oo. Sabi ni Secretary Marco Rubio. Oo. Yun ang matindi dyan. Ay, ang problema dyan, pagka ganito, pagka ikaw ay naniwala at napailalim sa isang baliw, anong tawag sa'yo? Abay, di mas baliw ka pa sa baliw. Hindi ba? Oo naman. Yun po Di ba? yan. Kaya, ewan ko kung hindi tayo napapahiya sa mga statement na yan ni Secretary Rubio. Di ba? Yung mga nakikipagtulungan sa ICC. Sabi ko sa'yo, indirectly, lalo yun, sinabi pa yun sa Pilipinas. Habang Ay, sinasa lalo na nasa Pilipinas. Di ba? Parang sinasampal niya, di ba? Oo. Parang, Kasi kung wala sang ibig sabihin doon, baka tanungin sa'yo, okay, hindi ko muna sagutin yan. Nasa Pilipinas tayo. Di ba? Sa ibang araw na siguro, pare ko. Hindi, harap-harapan. Siguro, hindi lang niya tumabanggit sa presidente bilang paggalang. Oo. Pero binanggit niya sa harap ng mga mamamahayag na yan nga, ginawa nga pong balita. Oh, tama. Oo. Yan. Kasi hindi humayaalis niya. Halimbawa, ikaw ay foreign correspondent dyan. Totoo. Susulat mo yung balitang yan. Oo, hindi may mo, timeline. hindi Yung mo ano. mayaalis na ilagay sa story mo yung pagtulong ng Pilipinas sa ICC. Ay, yes. Di ba? Kasi yun At saka yung dateline mo angulo dyan, Manila, Philippines. Oo. Di ba? Tapos background mo, Oo. recently, ICC, the Philippines, brought former President Oo. Rodrigo Duterte to the ICC. Lalo pa nga, Nelson, ang katotohanan, mukhang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lang ang nakakulong sa ICC. Wala na atang iba. Ayun nga. Di ba? Oo, kasi yung isang yatang may kaso doon, pinawalang sahalan. Ayun. Oo. Kaya kapag ka nawala si Digong sa ICC, Wala na. wala nang wala nang personality ang ICC. Ayun nga. Di ba? Oo. Oo. So, naniniwala na ako na maraming baliw sa Pilipinas. Sa ngayon. Di ba? Oo. Naka. Sabi ni Secretary Rubio eh. Oho. Oo. Masakit man, Nelson, wala eh. Oo. minsan ang katotohanan ay medyo masakit na tanggapin. Pero yan po ang katotohanan. At dapat ay magising tayo sa katotohanan na yan. Yes. Hanggang kailan? Lalo ngayon, may pinag-aaralan pa tayo, babalik tayo dyan. Oo. Di ba? Eh, Inaaral na ngayon kung gusto paano tayo yata babalik yan sa Rome Statute. Ni na Congressman De Lima, di ba? Yung Yata, grupo na yata, sila yung oo. nagsusulong, bumalik tayo dyan eh. Oo. O di bumalik kayo. Kayo na lang. Kung bumalik kayo sa isang stupid organization Oo. na pinatatakbo ng mga lunatics. Nako po. Ayan ang masaklap. Siyempre, may pagbabago naman, no? Lalo na pag yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na palapit na ng palapit dun sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez, yan ang magpapatunay kung seryoso ang gobyerno sa laban sa korupsyon o hindi, no? Because hindi naman pwedeng yung mga maliliit na isda lang ang nakulong, hindi naman pwedeng yung DPWH ang nakakulong, hindi pwedeng yung mga contractors lang nakulong, no? Kasi hindi naman naabot sa kanila yung anomalya kung hindi nasingitan ng mga proyekto, yung budget, doon pa lang sa paggawa
ng NEP, NEP, no? oo. So, ang ibig sabihin, doon pa lang sa paggawa ng NEP ay nagbebentahan na ng proyekto, di ba? At pag binenta yung proyekto, magbabayad yung contractor, legislator, o kung sino man ang gusto ng proyekto ng 20%. No? Of course, yung legislator is over and above. Yung pag gusto mo ng mas marami pang proyekto, dati hindi naman binibenta sa amin yan eh. Oo. Ang nangyayari dyan sa amin, hihingin lang namin, di ba? Oo. But admittedly, dati prior dun sa bendahan, ano yan, it is based on your political value, di ba? Yeah. Pag malakas ka sa Malacanang o malakas ka sa speaker, may dagdag. Pero dito, ang nangyari is binibenta na sa mga contractors prior pa lang doon sa paggawa ng NEP. Okay? Pagkatapos noon, along the way, kung gusto mo pang magsingit, doon sa mga amendments, sinisingit o doon sa insertion, sinisingit yung additional na binibenta, di ba? Oo. Kaya konektado to doon sa unprogrammed appropriations di ba? Na kine-question ngayon sa Supreme Court. Because ang nangyayari doon, kung gusto pa nila mag-insert, tatanggalin nila yun doon sa programmed appropriations. Yung programmed appropriations, ilalagay nila sa unprogrammed. Program, Para oo. yung binenta nila, yun ang malalagay nila sa programmed appropriation. Oo. Ganon yung nangyayari doon, no? So, kailangan talaga yung big fish, no? Kasi si Saldico ang point person sa bentahan. Yeah, Ang yeah. sinasabi ko naman is hindi naman magagawa ni Saldico to kung hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. Romualdez, oo. Alam mo nung una, ako yung unang-una nagsabi ng pangalan ni Saldico, ako yung unang nagsabi ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So, ngayon makikita na natin na talagang iniintay na lang natin yung pag-file ng kaso ng ombudsman, no? Balita ko nasa preliminary investigation stage na sila. Yeah. So, iintayin natin kung ano yung magiging Just to refresh my memory kong Toby, no? Kasi nga dito sa binabasa ko nga yung ano namin research, 20% ang hinihingi ni Zaldico. Tapos yung mga kontratista, meron rin silang patong. So kung sabihin natin yung proyekto ay 100 million, magkano lang po talaga ang napupunta sa proyekto at magkano pong napupunta sa mga komisyon? Ay, hindi ko alam eksakto, but Oo. definitely may bawas na yung, so kung 100 million, 80 na lang kasi nagbayad kay Saldico Saldi, ng oo. 20, di ba? Correct. Ngayon, kung pinasa pa ulit, kasi yung iba naman, hindi naman, pag bumili sila, hindi na sila yung gagawa, ibebenta nila ulit. So, bebenta ulit na ng 10%, so that's another 10 million. So, 70 million na lang natira sa proyekto, Oo, no? oo. Yun, tapos syempre may contractor's profit yan na 10% yata ang computation at DPWH. Oo. So 10 million ulit yun. So 60 million na lang natira sa proyekto, no? Oo. Tapos kung meron pa ba silang ibang binibigyan, yun, babawas mo iba. pa yan, no? So At least, sa pinakamalaki, ang matitira sa proyekto ay 60%, di ba? you think 60? Ako feeling ko baka less pa nga dyan eh. Kasi, Lalim Hindi, sabi ko kasi sa pinakamalaki, di ba? Sa pinakamalaki. Sa pinakamalaki. Grabe, no? Ang daming nawawalang pera. Okay, Kawawa Ricky. talaga yung mga Pilipino, no? Oo. We're paying so much and to only get Half. less than half pa nga, Yeah. if ever. Kung I have a question po, no? Yes, and ang problema dyan is lagi naman kulang yung budget, di ba? Oo. I mean, kaming mga congressman, hindi naman namin nadadala dun sa distrito namin lahat ng pangailangan ng distrito namin, di ba? Tapos mababalitaan mo na binenta lang yung Yung mga pala proyekto. yun. di ba? Correct. So dapat kasi ang budget, talagang ang budget dapat is to address yung pangangailangan, di ba? Yeah. Hindi naman pwedeng yung budget binebenta. Correct. Tapos hindi na nabibigyan ng proyekto yung mga lugar na mas nangangailangan. Kailangan. Siguro ito yung mga, kung tayo po ay mga ordinaryong mamamayan at taga-subaybay, parang nakakalula talaga pakinggan itong mga bentahan ng proyekto, budget na bilyon-bilyon, tapos milyon lang yung napupunta talaga sa kanilang mga proyekto. Kaya po, I think what you're doing po is very courageous. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, may kaibigan ka pa ba dyan sa Kongreso? Kasi po, Alam mo, Rick, hindi naman ako pumasok sa para Kongreso para magkaibigan. magpagkaibigan. Di ba, Nico, friend mo naman kami ni Patpi. Marami na siyang friends. Kahit si Patpi lang binibigyan mo ng 3-piece lagi. Ako wala, samantalang matagal tayo magkaibigan. But anyway, Hindi, Kong, gawin ka. Oy, teka, yung 3-piece ay klaro ko lang. Panis. Patis, puto, at saka pansit. Oy. Baka kalain nila, binibigyan ako ni Kong ng pera. Oy, Kong, Baka hindi naman ako ng baka pansit kala, at pero hindi yun, ano yun? 3-piece, patis, puto, at saka pansit. Sa nabotas. Kaya minsan na lang ko Hindi, mga hihingi. produkto ng nabotas po yan. Ay, minsan na lang hihingi, Kong. Ito, balik po tayo. So, ito nga po. Pansit, puto, tsaka patis. Oo. Yung tunay na patis, ha? Patis Yeah, talaga, oo, patis oo. puro. Tama na, hiningit niyo pa ako lalo. Okay. Ito po.
balik po tayo dito nga dahil I think this is a very brave allegation, but it is a very public allegation which is very specific. Because correct me if I'm wrong, Kong, dahil you were quoted as saying, let's say you're a contractor, you tell Zaldi, I want 1 billion worth of projects, you will pay 20%, or that's 200 million pesos. Then you decide what projects you want and then we'll insert them into the budget. So this is very, very specific. So ang tanong po ng mga ordinaryong Pilipino nga na talagang, wow, nakakalula, ganito pala ang bentahan, ganito pala yung mga budgetan, meron po ba kayong specific din na mga hawak na dokumento? May actual po ba kayong nakitang transaksyon? Ano po yung mga, or may specific po ba kayong proyekto na pwedeng halimbawa, ito yung sinasabi ko, let's put it in real life scenario. Ito yung hawak ko ebidensya. Kong? Meron. Because madaling ma-identify di ba? Number one, for example, congressman ka na ikaw ang proponent, di ba, ng proyekto. Ikaw ang nag-request ng proyekto. Tapos hindi mo dinala doon sa lugar mo. Oo. Sa distrito mo. Obvious na yun. Oo Hindi na nga, kailangan hindi mo karapatan yun, hindi mo distrito. hindi mo karapatan di ba? I mean, siyempre yung mga constituents namin humihingi ng proyekto. So nag-request ka ng proyekto, nakakuha na ka ng proyekto, papagawa mo sa ibang distrito. Diba? Obvious na yun. Ibig sabihin, binenta mo yung proyekto. Wala nang ibang paliwanag doon. Why will you na... Okay, sila magpaliwanag. Bakit hindi mo dadalhin sa distrito mo yung proyektong na-request mo? Sila magpaliwanag. At meron akong listahan ng mga ganon. Ayun po yung tinatanong natin. Ano po yung resibong hawak ni Kong Toby? Meron daw siya. Meron. Number two, yung party list na napakalaki ng mga insertions. Insertions pa lang. For example, yung Tingog, di ba? Over 5 billion ang insertions niya. Grabe. O wala naman siyang distrito. Hindi naman, of course, sasabihin niya, nationwide yung constituency niya. Pero, meron ng district congressman na nag-aasikaso doon So, kung yung district congressman, hindi siya makapagdala ng proyekto sa distrito niya, bakit ikaw na party list na hindi naman directly ang kongresista ng distritong yun, ikaw pa makakapagdala ng proyekto doon sa distrito na yun. So, masyadong questionable yan, di ba? Direkta na yan sa district congressman dahil talagang constituency na yan bakit naman yung party list pa magdadala ng proyekto doon? And in the amount of more than 5 billion sa buong Pilipinas? Yeah. Di ba? Okay. Natingog yan. Tapos yung BHW, Barangay Health Workers na party list, yun ang pangalan nila, nasa pamangkin ni Congressman Saldico, no? At saka yung Ako Bicol, over 2 billion ng mga budget nila. So, bakit dadaan yung district congressman sa party list para makapagdala ng proyekto sa distrito niya? Di ba? It doesn't make sense. Correct, So what happens to that now, Kong Toby? Talagang na yon, parang wala na. Kasi for this year, di ba? Because of that flood control scandal last year na when the president made that announcement, wala na ngayon gumalaw ng mga proyekto. Ang DPWH natakot, di ba? Kasi nga marami sa mga engineer, nasa payatas. So, pero ngayon po, we had a Congressman Leviste a couple of months ago and he said, when he goes to Congress, ganun pa din, nag-uusapan, magkano insertion? May lagana pa rin daw yung mga ganyan mga insertion, mga budget insertion. So is it still happening? That's my question. Is it still happening? Okay. Patpi, merong mga sumusubok, di ba? Okay. Merong mga sumusubok. Pero sabi ko nga, para matigilan na yan, because tignan mo, kung walang big fish, kung walang mastermind na makukulong na malaking congressman, ano yan sasabihin lang, ay, mainit lang, tapos palamigin, tapos balik sa So, dapat talaga may managot, no? Hindi pwedeng walang mananagot dito. Hindi naman kapanipaniwala kahit kanino na magagawa yan ng DPWH, magagawa yan ng mga contractors na wala. Tsaka si Saldico in his videos already admitted. Ang sinasabi lang niya, hindi sa kanya napunta, walang naiwan sa kanyang pera. At pinadala niya kay former Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero